mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Senator Jinggoy Estrada hinamon si Engineer Hernandez na magpa-lie detector test. Napamura ko na napakasinungaling nitong taon to. Ang isa pang nadawit na si Senator Villanueva may tinukoy na Dracula ng anomalya. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Si Lacson naman may mga bagong ibinunyag. Kabilang na dyan ang tinagurian niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na wagas daw magwaldas ng pera sa kasino. Mismong si Pangulong Marcos naman ang nagsabi, independent commission na mag-iimbestiga sa flood control, wala raw politiko. Matapos banggitin kahapon ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, contractor na si Curly Discaya may nilinaw at meron ding hiniling sa Kamara. Kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. At Mayor Vico Soto, naka-face-to-face sa Kamara si Curly Discaya. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Idinawit na rin sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga nakakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Naglapag ng resibo ang nag-aakusa sa kanilang DPWH Assistant District Engineer. Merong mga pinakitang screenshot at selfie. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa Senate Blue Ribbon hearing kahapon, diretsong tinanong ni Senator Jinggoy Estrada kung may senador bang kasama sa listahan ng mga nakatanggap ng kickback sa flood control projects. Your Honor, wala po. Sigurado ka. Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Pero ngayong araw sa House Infrastructure Committee, tila hindi safe sina Jinggoy at Senator Joel Villanueva. Derechahan silang pinangalanan ng DPWH Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. 30% daw ang SOP o kickback ng dalawang senador. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Noong 2023 naman ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Hindi lang umano kickback ang ebidensya, may litrato pa ng bulto-bultong pera sa mesa at billiards table. Tambayan po namin yan eh. So yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Kasama rin sa ipinakita ang selfie ni Estrada at District Engineer Henry Alcantara na dawit sa Ghost Project sa Bulacan. Kuha raw yan sa birthday ng senador sa isang hotel. Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times. Sabi po nila hindi po sila magkakilala. Baka naman po fun lang siya. And they appear super close, Your Honor. Maging ang akusasyon kay Villanueva, may resibo rin. Disappearing messages daw sa pagitan niya at ni Alcantara na pinicturan ng kapwa-engineer na si JP Mendoza. Binasa pa niya ang umano'y messages ni Senator Villanueva. May atraso DPWH sa akin, so if he treats me na isa lang issue, he's not respecting. Sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment.
Dagdag pa, viral na ngayon ang video sa mismong Facebook page ni Senator Villanueva na kinunan noong December 2024 kung saan mismo si Villanueva ang nagpa-shoutout kay Alcantara sa isang event sa Bukawi, Bulacan. Ang ating po district engineer na taga Bukawi, sabi po niya siya yung pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Pero nauna nang giniit ni Villanueva na wala silang naging transaksyon ni Engineer Alcantara tungkol sa flood control projects sa Bulacan. Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Maging si Alcantara, dumipensa. Wala raw siyang personal na koneksyon kina Estrada o Villanueva. Paliwanag niya sa litrato ng perang nasa mesa. Yung pera po na yon, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Dahil sa bigat ng mga pahayag, humingi ng proteksyon sina Hernandez at Mendoza. Ililipat si Hernandez sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Babantayan siya ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil nananatili siyang nakakontempt sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Dahil nagbago ang liderato sa Senado, may rigudon din sa pamumuno ng ilang komite nito. Kasama niriyan ang Blue Ribbon Committee na humahawak ngayon sa investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Kasunod ng palitan ng liderato sa Senado, nagregudo naman sa committee chairmanship ang Buena Mano, ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga umunoy maanumalyang flood control project sa bansa. Pamumunuan na yan ng kasanggang dikit ni Senate President Tito Soto na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Papalitan ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Soto, hindi kasapi ng majority block si Marcoleta at nakalaan lamang para sa mayorya ang komite. Ayon pa kay Soto, pinagpilian din daw na mamuno sa komite sina Senator Pia Cayetano, Francis Pangilinan at Risa Hontiveros. Pero sa huli, si Lacson na tinawag nilang neutral na investigador ang napagdesisyonan nilang italaga. Mananatili naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Committee on Finance na mangunguna sa pagbusisi ng panukalang pambansang pondo para sa 2026. We will continue with that. We will make sure that there will be live streaming during the budget deliberations, during the bicameral conference committee. Even if there's a need for a smaller bicam, we will make sure that there is live streaming. Ayon naman kay Senator Lacson, ang Labor Committee na hawak ngayon ni Senator Amy Marcos ay planong ibigay kay Senator Raffy Tulfo, habang ang Defense Committee na hawak ni Senator Jinggoy Estrada ay ibibigay kay Senator Loren Legarda. Kinumpirma naman ngayon ni Senator Estrada na si Senator Alan Peter Cayetano na ang tatayang Senate Minority Leader. Posibleng Deputy Minority Leader naman daw si Senator Marcoleta. Ang siyam na hindi bumoto kay Soto para maging Senate President ang bubuo ng minority block. Kasama na dyan ang buong Duterte block at sina Senators Jesus Codero, Joel Villanueva at Estrada. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, halos 1 bilyong piso nilustay raw sa kasino ng mga binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. DPWH Secretary Vince Dizon gigil na sinabon ang engineer sa Oriental Mindoro dahil sa 3 ghost projects na aabot sa 750 million pesos ang halaga. At TV premiere ng tambalang Krish Rome mapapanood na sa TV5 original seryeng Para sa Isa't Isa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlong ghost projects ang nadiskubre ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Oriental Mindoro. Ang mga proyektong yan nakadeklarang tapos na noong 2024 pa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Alam mo ba itong mga project na to? Ito. Nasaan yung mga luma? Nasaan na silang lahat? Uminit ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin ang ilang flood control project sa bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Hindi kasi may pakita sa kanya yung detalye ng proyekto na unang pinuna ni Senador Ping Lacson na di umano'y ghost project sa Sitio Dike ng Barangay Apitong. As of now, wala akong makitang proyekto dito. Kayo, may nakikita ba kayo? Wala. Pero sa pagsisiyasat ng kalihim, hindi lang pala isa, kundi 3 proyekto ang nawawala. Ang 3 ghost projects nakadeklara ng tapos nung isang taon pa na aabot sa 750 million pesos ang kabuuang halaga. Sabi ng barangay, ito raw sana ang poprotekta sa kanila tuwing umaapo ang katabing Panggalaan River. Kaya git ni Secretary Dizon, hindi pwedeng nililipat sa ibang lugar ang napurbahang proyekto. Ininspeksyon din ni Secretary Dizon ang flood control project sa Barangay Tagumpay na nasira dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat noong Hulyo. Kita pa nga sa drone video ng News 5 yung laki ng tila na butas na dike na dinaluyan ng mga buhangin. Sa ilalim nito, mano-mano pang sinukat ni Dizon at Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang sheet pile na pampatibay sana ng ginawang road dike. Ang problema, yung 12 metrong sukat sa disenyo, abot lang pala sa kulang-kulang 3 metro. Meron po bang nagbabaw ng sheet piles 10:40 ng gabi? Ang sagot sa akin, nag-o-overtime ika. Sabi ko, come on. Bakit pag araw walang nagbabaw ng sheet piles, pag gabi meron? Kinwestiyon din dito ang pagkakahati-hati pa ng 1.5 kilometers na road dike sa 3 kontraktor sa halagang 2.7 billion pesos. Yan ay sa SunWest, pati ang 2 kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya na St. Timothy at Elite Contractor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng 3 construction company. Kahit nakapwesto pa yung ilang mga heavy equipment dito sa lugar, pinahinto muna ngayon ng DPWH ang lahat ng mga na-inspeksyon o nasilip na proyekto. Yan ay para i-review at pagtulungan ng ahensya at ng lokal na pamahalaan ang muling paggawa rito. Ipararating daw ito ng DPWH kay Pangulong Bongbong Marcos. Iimbestigahan at pakakasuhan din nila ang lahat ng mga nasa likod ng maanumalyang proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kalaboso ang isang empleyado ng Olongapo City Hall matapos maningil umano ng sobra-sobrang multa sa isang negosyanteng magpaparenovate ng establishmento. Pinipilit pa umano ng empleyado na sarili nitong kumpanya ang kunin para sa serbisyo. Nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel. Binasahan agad ng Miranda rights ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng empleyadong yan ng City Planning and Development Office ng Olongapo City Hall. Inireklamo sana ng isang negosyanteng sinisingil umano niya ng sobra-sobra. Ayon sa complainant, may babaguhin sana siya sa nirentahan niyang establishmento kaya sumangguni sa LGU. Pero imbes na i-assist, pinatawan umano siya ng violations at siningil ng higit 98,000 pesos. May mga binigay sa aming forms na ito, violation, ganyan-ganon. Kapag hindi kayo nag-comply, papahindot din namin kayo pabubuksan. Base sa investigasyon, kasama sa pinababayaran sa complainant ang kumpanyang magsusurveillance sa establishmento. At ang surveillance company na yan, pagmamay-ari pala ng empleyado. Nung tinanong ng ating complainant kung pwede ba siyang mag-engage ng ibang abled na engineers or architects, sinabi niya na hindi niya aaprubahan ang mga application na hindi gagawin ng kanyang firm. Pero depensa ng empleyado, quotation lang naman daw yung binigay niya. Pero kung quotation lang yun, dapat hindi muna niya tinanggap yung bayad. Mahaharap ang LGU employee at kasabwat nito sa patong-patong na reklamo. Pagtitiyak naman ng Olongapo City Government,
Hindi nila kinukonsinte ang sinumang sangkot sa mga illegal na aktibidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. TV premiere na sa Sabado ng much-awaited tambalan ni na Chris Chaviaje at Jerome Ponce. Itigil ang kasal! Sino ka ba? Ang tambalang Chris Rome bibida sa TV5 original serye na Para sa Isa't Isa bilang sina Erin at Zion. Bukod kina Krisha at Jerome, tampok din po sa serye ang ilan pang veteran stars gaya ni Vandolph, Bobby Andrews at Andrea Del Rosario. At ito pa nga, ka-love triangle dyan ng Chris Rome, si vibe jock Paulo Angeles. Magsisimula na ang love story ni na Erin at Zion sa September 13, 5:30 p.m. sa Weekend Trip TV dito sa TV5. Susunod, Senator Jinggoy Estrada nagalit sa akusasyong kung may kickback siya sa flood control projects sa Bulacan. Naghamon pa ng lie detector test. Anak ni dating DPWH Secretary Bonoan dawit sa family business na sangkot umano sa mga maanumalyang flood control project. At kapatid ni Congressman Arjo Atayde na si Jella, pinalagan ang mga patutsada ng netizen. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pagkakadawit ni na Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa flood control projects, hinamon ni Estrada si Engineer Hernandez na magpa-lie detector test habang si Villanueva may binanggit na Dracula raw ng anomalya. At live mula sa Senado nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano bang sinabi ni na Estrada at Villanueva? Julius, itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang pagkakadawit sa kanila ni DPWH Engineer Bryce Hernandez sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hinamon pa ni Senator Estrada si Hernandez na sabay silang magpa-lie detector test. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. Gigil at inis si Senator Jinggoy Estrada kay DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsabing tumatanggap daw ng kickback ang senador mula kay DPWH District Engineer Henry Alcantara. Meron pa ngang picture na magkasama sina Estrada at Alcantara. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord. Hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Pinabulaanan din ni Estrada ang alegasyon ni Hernandez na nagbabaraw ang Senado ng 355 million pesos ngayong 2025 para sa ilang proyekto sa Bulacan. Hindi raw siya ang nag-endorso ng pondong iyon. Nasa line item raw yan ng 2025 budget at kahit sino pwedeng mapagbintangan na nagpa-insert nito. Hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. Hamon pa ng senador kay Hernandez. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth.
Maging sinasabing staff niyang si Beng Ramos na lumutang din sa kamera, itinanggi ni Jinggoy na naging tauhan niya. I do not have any staff named Beng Ramos. She's not close to me. Naging girlfriend siya ng isang staff ko. At dahil sa serye ng akusasyon, handa raw siyang magsampa ng kaso. I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served. Bukod kay Estrada, pumalag din si Senator Joel Villanueva na idinawit din ni Hernandez. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Ayon kay Villanueva, kaya raw siya idinadawit dahil bit-bit niya ang affidavits ng ilang DPWH engineers ni aakyat sana sa committee hearing. Dagdag pa ng senador, merong Dracula sa likod ng anomalya. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Giit ni Villanueva, wala siyang tinatago at handa siyang humarap sa lahat ng investigasyon. I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents. Samantala, Julius, tuloy lang daw sa pagkatrabaho sila Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at hindi raw silang papaapekto sa mga akusasyon ni Bryce Hernandez. Pero binalaan ni Senator Jinggoy Estrada itong si Hernandez na kukumprontahin niya oras na magkaroon ulit ng Senate Blue Ribbon hearing kaugnay sa mga flood control projects sa bansa. Julius? Maraming salamat, Mean Los Baños. Mainit ang banat ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa mga diskaya sa harap mismo ni Curly Diskaya. Ang sinungaling daw, asawa ng magnanakaw. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong update dyan? Cheryl, bago nga mag-alas 6 ngayong gabi ay nag-adjourn na itong pagdinig ng House Infrastructure Committee. At bago nga yan, nagbabala itong si Pasig City Mayor Vico Soto na hindi raw dapat basta-basta paniwalaan yung mga sinasabi at dinadawit ng mga diskaya ng walang ebidensya. Dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong araw si Pasig City Mayor Vico Soto. Absent man ng dati niyang katunggali sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya. Naroon naman ang asawa nitong contractor na si Curly Diskaya. At harap-harapan, tinawag ni Mayor Vico na lantaran ang kasinungalingan ng mag-asawa. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Pinunto ni Mayor Vico, imposible ang sinasabi ng mga diskaya na 2 to 3% lang ang tubo nila sa bilyon-bilyong pisong kontrata. Dagdag pa niya, may tax deficiencies ang 9 na kumpanya ng pamilya at ilang ulit nang nasampahan ng kaso. Pinuna rin ni Mayor Vico ang pahayag ng mag-asawa na minsan daw ay nalulugi pa sila pero proud namang inamin na may 11-digit assets o higit 10 bilyong piso ang yaman. Ang bait naman po ng mga ito kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. We just apply simple logic. It is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Sa pagsalang naman ng contractor na si Curly Diskaya, nilinaw niyang wala siyang direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit binanggit ang pangalan ng mga ito sa Senado. Baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Pero transaction sa kanila, wala po.
Pero lalong napuna ng mga kongresista ang palusot ni Diskaya nang tanungin kung may iba pa ba siyang idadawit na politiko. Una niyang hiningi na ito'y ilabas sa executive session pero agad ding umatras. Doon po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna may rights po. Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. Diskumpyado rin si House Infracom Co-Chair Terry Ridon. Bakit mula 2022 lang nagsimula ang ledger ng mga Diskaya, gayong dekada na silang top contractor sa flood control projects. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi is not being implemented. Dagdag pa ni Ridon, kahit ang affidavit na iniharap ni Curly Diskaya sa Senado, expired notarization na tinawag niyang walang saysay o mere scrap of paper. Sa kabila ng lahat ng paratang nanindigan ang mag-asawang Diskaya, wala na silang ibang pangalan na isasangkot. Mga miyembro pa rin. Cheryl, muli ngang iginiit ni Curly Diskaya na sila raw yung least guilty kaya pwede raw silang pagbigyan dun sa hiling nilang maging state witness. Napilitan lang daw kasi talaga silang magbigay ng kickback mula sa mga flood control projects para matuloy ang mga ito. Muli ring iginiit ni Diskaya o ni Curly na wala raw silang ghost project. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na may koneksyon ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang DPWH contractor ng flood control projects, habang 5 district engineer naman ang sangkot umano sa paglulustay ng pondo sa kasino. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Matindi ang ibinunyag ngayong araw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na binubuo daw ng 5 opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sinangkot sa paglulustay ng pondo sa kasino. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Kabilang sa BGC Boys, sina District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Hernandez, EDE JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig at Edric San Diego na umunoy gumagamit pa ng alias at peking ID para makapasok sa mga kasino. Ayon kay Lacson, umabot sa halos 950 million pesos ang kabuuang talo nila sa kasino mula sa Metro Manila hanggang Cebu at Pampanga. Pinakamalaki, 435 million pesos kay Hernandez at 418 million pesos kay Mendoza. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Mas masaklap, hindi lang daw sa pagsusugal nakikita ang irregularidad. Halimbawa, flood control project sa Bulacan na na-award December 17, 2024. Pero December 20 pa lang, naningil na agad ng halos kalahati ng halaga ng kontrata. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic dahil magpapasko na. Pagdating ng March 2025, ipinresenta ni Lacson ang mga litrato ng proyekto na halos walang pinagbago.
Para sa senador, malinaw na ghost project ito. Ibinulgar din niya ang Global Crete Builders na nakakuha ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control projects. Pagmamay-ari yan ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglanque at pagmamay-ari rin daw ng kumpanyang yan ang MBB Global Properties kung saan opisyal ang mga anak ng government officials kabilang na ni Bonoan. Anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque ang presidente. Anak ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang corporate secretary at anak ni Bonoan ang treasurer. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crete. Wala pang pahayag sina Bonoan at Maglanque. Nanawagan naman si Lacson na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot na kontratista, DPWH officials o mambabatas man. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tiniyak ng Malacanang na magiging independent ang binubuong komisyon na mag-iimbestiga sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa katunayan, kabilang daw sa iimbestigahan ang pagdawit sa pangalan ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase, kailan i-anunsyo ang mga miyembro ng komisyon na ito? Cheryl, i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang bubuo sa Independent Commission sa loob ng 48 oras. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang 3-day state visit sa Phnom Penh, Cambodia. Mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi, walang politiko na magiging miyembro ng Independent Commission. Ito ay para matiyak ang independence ng investigasyon tungkol sa umano'y anomalya sa flood control projects. This is an investigative commission, so they are not there to they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, o kung saan. At kung hindi pa sila mag-appear, hindi pa sila sumagot doon sa akusasyon sa kanila, o hindi sila nag-appear para mag-testify, doon sila makukontempt. Base raw sa inisyal na impormasyong natanggap ng Malacanang, mukhang nagsimula ang mga maanumalyang kalakaran noon pang 2003 at napabayaan na. Kasama sa mga iimbestigahan ang mga mambabatas na pinangalanan ng contractor na si Curly Discaya. Sisiyasatin din ang pag-link ni Discaya sa pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng Pangulo, madalas na biktima ng name-dropping ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Gaya niya. Alam naman ninyo yan, nina-name drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Ang tanong, handa ba ang Pangulo na bigyang proteksyon ang mga Discaya gaya ng hinihiling nila? If there is a recognized threat, then of course we will protect them, not because they're making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Dahil sa mga isyu ng anomalya, tinanggal na sa 2026 proposed national budget ang 275 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Maaaring ilagay na lang daw ito sa ibang alokasyon gaya ng health at education. Cheryl, tiwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maaapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon sa kabila ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ng Pangulo, nasa internal issues na ng Senado kung si Senador Tito Soto naman ang umupo bilang Senate President kapalit ni Senator Chis Escudero. Samantala, bandang 3:00 ng hapon kanina ay nakabalik na dito sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang 3-day state visit sa Phnom Penh, Cambodia at
At bukod dun sa kanyang 3 kasunduan na nilagdaan, kabilang yung sa transnational crime, sa air services at sa higher education, nagkasundo rin daw ang Cambodia at ang Pilipinas na magpapadala ang Pilipinas ng 5 Filipino observers na tutulong para maresolba ang border issue sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Susunod, mga batikos tungkol sa pagta-travel abroad ni Congressman Arjo Atayde, sinagot ng kanyang kapatid. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umalma ang kapatid ni Quezon City Congressman Arjo Atayde sa patutsyada ng isang netizen sa kanyang post. Pinuna ng netizen ng umano'y constant travel ng kongresista at kanyang pamilya. Depensa dyan ni Jella, bukod kasi sa negosyo, kumikita rin ang kanyang kuya bilang artista. Sinabi rin ni Jella na hard-earned money nila ang kanilang ginagastos. Kaya walaan niyang pakialam ang netizen dito. Hindi naman ini-invalidate ni Jella ang concern ng netizen, pero maling tao anya ang pinupuna nito. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.